Nagdadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi pumapalag. Boses naman ang pag-uusapan natin ngayon, Nocturnes. At ang tanong na aking sasagutin ay ito: paano maging tunog confident? Paano ka makakapagsalita ng confident? Mapapaisip mo sa iba na believe ka sa sarili mo. Pag sinabi kasi natin confident, may katiyakan ka sa sarili mong pagkatao at hindi ka masyadong nababother sa sinasabi ng iba. Yun yung perception ko ng confidence. Don't know if you agree with me, but let me know through the comments kung ano yung sa tingin nyo, anong definition nyo ng confidence. So going back, may 3 tips ako para kahit hindi ka pa siguro confident sa sarili mo, mapapabilib mo ang iba na ikaw ay confident. Kung nahihirapan ka maging confident, pwede mo gamitin ang boses mo para palawakin palalo ang iyong impluensya sa iba. Kasi yung impluensya, yan yung nakakapagdagdag ng confidence. So simulan natin sa unang tip. Paano maging confident? Una, sa boses. Sa pamamagitan ng boses, maging diretso ka. Kapag tinatanong ka, hinihingi ang iyong opinion sa isang bagay, sa anumang setting yan, meeting o anuman. Kung naasar ka, sabihin mo yung tunay na nararamdaman, sabihin mo, hindi mo nagugustuhan yung ganitong desisyon o ganitong pamamalakad o kung paano ka tinrato. Kahit negative yung nararamdaman mo, yun yung totoo eh. At kung hindi man matanggap niya ng iba, ba't pa nila tatanungin yun? Dapat pala, hindi nila hiningi opinion mo, di ba? Kasi sa kultura natin, mas lalo na sa kultura ng Pilipino or other Asian countries, hindi masyadong kino-commend yung pagiging diretso, dinidiscourage nga yun eh. Well, hindi naman tuwiran yung pagdi-discourage, pero doon na yung kultura na dapat paligoy-ligoy ka bago ka dumiretso dun sa punto mo. Hindi sa kino-glorify ko yung Western culture. Kasi sa ibang speaking community, sa ibang kultura, mahalaga yung pagiging diretso. Para naman maging klaro, di ba? Magkaintindihan. Pero kung gusto mo na lumawak yung influensya mo, mas papakinggan ka kapag diretso ka. Hindi paligoy-ligoy, malinaw, at mapagkakatiwalaan. Pag marami kasing paligoy-ligoy, ang hirap paniwalaan eh. Kasi ang hirap intindihin. Paano ka paniniwalaan kung hindi ka naiintindihan? Kaya matuto kang maging diretso, try mo lang sa pang-araw-araw mo makipag-usap. Kung ano nararamdaman mo, sabihin mo agad. In one sentence. In few words. Pangalawa, pumreno ka. Learn how to pause. Habang nagsasalita ka, diba, may mga tuldok sa bawat pangungusap, okay lang, mga 3 segundo, huminga ka muna. Kasi yung mga hintong iyan, panahon yan para sa tagapakinig na isipin ng mabuting sinasabi mo. So huwag kang mahihiya, huwag ka manghihinayang, pumreno. Parang sasakyan lang yan. Kung dire-diretso, pwedeng mabangga. Ganon din sa pagsasalita. Kung dire-diretso tayo, pwedeng may matapakan tayong mga tao. May ma-offense sa mga sinasabi natin kasi hindi natin inisip ng mabuti ang ating sinasabi. Kaya mahalaga din ang pause kasi mabibigyan tayo ng panahon na isipin yung nilalaman ng ating mga mensahe. At panghuling tip na mabibigay ko para maging tunog confident, huwag kang magpapaliwanag masyado. Kasi may tendency sa mga tao na maging defensive. Kahit hindi naman tinatanong, nagpapaliwanag pa rin. Hindi sa lahat ng panahon nasa thesis defense ka. Okay? Kapag tinatanong na lang, doon ka lang magpaliwanag, doon ka lang mag-explicate. Okay? Explain, gano'n. Lalim ng mga salita ngayon. Pero pag hindi naman tinatanong, let it be. Kapag kinonfront ka, tapos pinagalitan ka, sinabihan na, ba't mo sinasabi? Pwede mong sabihin, di naman kayo nagtatanong eh. Mas lalo na kung wala namang expectation, wala ka namang obligasyon na ipaliwanag yung bagay na yon unless tanungin nila. Winner parate, mga Nocturne, tandaan nyo lang, yung sa 3 tips na to, iisa lang yung pinasasaligan nito. Tipirin ang mga salita. Kapag masyado ka masalita, sign yan, senyales na insecurity. Paano nagiging senyales na insecurity ang pagkakaroon ng maraming salita? Meron kang pangailangan ng maraming depensa. Hindi ka kasi sure sa sarili mo, so gusto mong paligiran ng sarili mo ng mga salitang hindi naman kailangan. Kasi naniniwala ka na mapoprotektahan ka kapag marami kang mga binabato sa iba na salita. Pero pag confident ka sa sarili mo, kahit siguro isang salita lang, okay na eh. Well, at least, ang ibig sabihin yan, the shorter the better. Tipirin ang salita. Yan yung first step sa pagiging tunog confident. So, kung nagustuhan mo ang video na ito, pa-like lang sa baba. I-share mo din sa mga ibang nagsastruggle sa kanilang self-esteem. Okay? Yung mga gustong maging confident, kagaya mo. Kung sang-ayon ka sa mga tip na binigay ko,
sabihin mo lang sa akin sa baba. Or kung may madadagdag ka na tip na natutunan mo sa iba o natry mo sa sarili mo, share mo naman din sa baba. Learning space ito, mga Nocturne. So, sabihin nyo na sa akin kung ano pa yung gusto nyo pag-usapan sa susunod na boses pa rin ang mapili sa ruleta. So, yun lamang. Hanggang sa susunod na episode, panatilihin ang iyong tikas. Paano mo maipagtatanggol ang gaya mo kung parati kang nagpapagamit sa kanila? Nadadapa